nyo ba guys na yung pinakamasakit or pinakamahirap kalaban dito sa Hong Kong is yung terminate? Nangyayari talaga dito guys na hindi ka pa nakakapasok sa loob ng bahay nila, hindi ka pa nakakapag-umpisa magtrabaho ay terminate ka na nila. Kasi nga unang kita pa lang sa'yo, inayawan ka na agad, wala kang magagawa doon kasi nga ayaw nila sa'yo. Ano ang kadalasang dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong? Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred. Ano nga ba yung kalimitang dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong? Number one is nang dahil sa utang. Dahil ang utang dito guys ay napaka-common or napaka-dali talaga makautang dito sa bangko guys. Kaya maraming mga kababayan natin ang nahihikayat na umutang sa bangko kasi ipakita lang nila yung passport nila, yung kontrata nila ay makakautang na sila. Kaya nasabi ko na number one na reason yung kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito ay yun naman yung kabawal-bawalan dito sa mga amo. Ayaw nila na uutang yung kanilang domestic helper sa bangko kasi nga naman ang ginagamit na address doon sa pag-utang sa bangko ay yung address ng kanilang amo. So kapag nagkaroon ng problema, kunwari hindi ka nakabayad doon sa bangko, yung bangko ay pupunta mismo doon sa bahay ng employer para singilin yung domestic helper. Tapos kasi guys, wala namang kasi makukulong na dahil sa utang. Kapag umuwi ka na kasi ng Pilipinas, wala nang habol yung bangko. Ang magagawa lang ng bangko, padalhan ka lang ng sulat pero hindi ka makukulong. Kaya malalakas talaga yung loob ng mga domestic helper na umutang sa bangko. And next naman na alam ko na pangalawa, reason kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong is because di na-meet yung expectation ng amo. Yung expectation ng amo, sobrang sipag, sobrang galing magluto. Isa pa ring dahilan kung bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong is dahil nasilaw hindi nila napaglabanan yung tukso. Kasi meron dito mga amo guys na pinapainan ka talaga. Kunwari maglalagay sila ng mga bagay na mamahalit tulad ng mga alahas, pera. Maglalagay sila ng pera sa mga kung saang lugar ka naglilinis. And pag nawala yun, ibig sabihin ninakaw mo. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong ay kapag inayawan siya ng kanyang alaga ay pwede siyang i-terminate ng kanyang amo. So napaka-importante na dapat kasundo mo or magustuhan ka ng iyong alaga. At isa pang dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong ay dahil pinagsisilosan siya ng kanyang amo. Ang isa pang dahilan kung bakit itini-terminate ng mga employer ang domestic helper dito sa Hong Kong ay kapag ikaw ay may malalang sakit. Terminate ka nila dahil nga wala ka ng kakayahan para magtrabaho. Tulad kunwari may cancer ka na, ganyan. So, iti-terminate ka na nila kapag ganon. At ang isa pang dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong ay dahil magma-migrate na sila papunta sa kanilang bansa. Kapag ang pamilya na napagtrabahuhan mo ay hindi Chinese, may posibilidad na ma-terminate ka kapag sila ay bumalik na sa kanilang bansa. At isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong ay yung pinakikialaman nila yung mga gamit ng kanilang amo. Nahuhuli sila na ginagamit nila. Kunwari nakita niyang sobrang ganda ng sunglass ng kanyang amo at initry niyang isuot, ganyan, inisuot-suot niya and then nag-selfie siya and then nakita sa kanyang Facebook na nag-selfie siya, nasuot-suot niya yung kanyang sunglass. Di kaya naman ay initry niyang suotin or sukatin yung dress ng kanyang amo, nag-selfie siya, inipost niya sa Facebook, suot yung napakagandang dress ng kanyang amo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong. Kumbaga, masyadong pakialamera. Hindi dapat pakialaman ay pinakikialaman. At isa din itong dahilan kung bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong ay dahil sa communication. Kunwari, pagdating mo dito, hindi ka masyadong marunong mag-English. Hindi mo maintindihan yung instruction na inuutos sa'yo, kaya nagkakaroon kayo ng problema. At yun ang nagiging sanhi kung bakit kanya iti-terminate dahil sa miscommunication. Or hindi ka man masyadong marunong mag-English, si ama naman ay hindi masyadong marunong mag-English kasi nga dito, ang talagang ginagamit nila dito ay Chinese. So, mostly kapag ganun ang sitwasyon, domestic helper ay hindi marunong mag-Chinese, i-terminate siya at pinapalitan ng Indonesian. Kasi yung Indonesian guys, nakakwentuhan ko siya, 6 months pa lang yung pag-aaral nila ng Chinese bago sila makapunta dito sa Hong Kong. Tayong mga domestic helper dito sa Hong Kong, 3 days lang yung pag-aaral natin ng Chinese. So, anong matutunan natin doon? Yung pinag-aaralan na 1 to 10, hindi ko pa halos mamemorya. Ito rin naman yung isang sanhi kung bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong is dahil sa katamaran. Kasi guys, meron kasing sobrang sela na amo at merong okay lang. Dito kasi guys, sa Hong Kong is sobrang liliit ng bahay. So kung tutuusin, kaya mong tapusin hanggang tanghali yung mga gawaing bahay.
Pero may mga employer na ayaw kanilang makikita na walang ginagawa. Talaga magpapanggap ka na kahit paulit-ulit mo nang ginagawa yung gawain mo or dapat inuutay-utay nang sa ganun umabot siya ng maghapon. Pero dito naman sa akin, as long as tapos ko naman na yung mga trabaho ko, okay lang na magpahiga-higa ako dito, magpa-cellphone ako dito sa aking higaan. Sa iba kasi guys, hindi pwede yun. Kailangan makikita ka nilang pagalaw-galaw ko dyan sa loob ng bahay, palinis-linis ka dyan. Ang kasabihan nga dito guys is huwag bibitaw sa basahan. Isa din itong dahilan kung bakit na-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong ay dahil sa pera. Kumbaga, yung negosyo nila ay nag-shutdown, ganyan, or natanggal sila sa trabaho. Wala na silang kakayahan para ikaw ay pasahurin, so iti-terminate ka na nila pag ganun. Pero pag ganun naman guys, is good record yun. Kakaalam ko na isa sa mga dahilan kung bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong ay dahil, kunwari ang alaga mo ay matanda, and then yung alaga mo ay nadedo na. So, wala nang magpapasahod sa'yo or wala nang dahilan para magtrabaho ka pa dito dahil nga yung alaga mo ay wala na. And isa ito sa mga dahilan kung bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong is nai-insecure yung mga amo natin sa ating sarili, kumbaga lalo na kung ang domestic helper ay bata pa, maganda at sexy. Kapag nandito na kayo, of course dapat simple-simplihan lang tayo para maiwasan yung selos or yung insecure, ganyan. And isa rin itong bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong ay kapag may kasama kang kapwa Pilipino sa isang bahay, kumbaga nagiging sip-sip yung kasama mo kapwa mo Pilipino, lalong-lalo na kung siya ay mas nauna sa'yo, kumbaga mas matagal na siya nagtatrabaho dito, and then parang mas pahihirapin yung sitwasyon, ganyan, yung parang siya na yung amo. As much as possible talaga, ayoko na meron akong kasama na kapwa Pilipino sa pagtatrabaho kasi hindi talaga may iwasan yung magkaroon ng sipsipan, ganyan. And isa rin ito kung bakit nati-terminate ang domestic helper dito sa Hong Kong ay dahil pinakikialaman niya or kinakain niya yung pagkain ng amo na hindi nagsasabi. So ito yung mga napaka-common na yung parang hindi ka pwedeng kumain kung ano man yung laman ng ref, hindi ka pwedeng kumain ng kahit na anong bagay na pagkain sa loob ng bahay hanggat hindi nila sinasabing pwede mong kainin yon. So dapat tayong mga katulong, dapat magsasabi muna tayo kung pwede ba natin kainin yon, kung pwede ba tayo magluto ng itlog, ganyan, kung pwede ba tayong kumain ng biscuit, ganyan. And isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nati-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong is dahil namumulot sila ng mga basura or hindi man masasabing basura, pumupulot sila ng mga bagay na itinapon na pupulot natin at dinadala natin sa bahay nila kasi minsan may mga tinatapon na mga magagandang bag, ng mga magagandang sapatos, ng mga magagandang damit. Ayaw ng mga employer na magpapasok ka ng mga ganong bagay sa loob nila kasi iniisip nila bacteria, may germs, madumi, ganyan. So ayaw nila na magpapasok ka ng mga bagay na itinapon na hindi ipapasok mo sa bahay nila. Ayaw nila yun. Yun yung mga bagay na pwede nating iwasan para hindi tayo ma-terminate dito sa Hong Kong.